Welcome to AppsTrain and this is Adobe Photoshop tutorial. Minsan ba nahihirapan kayong gamitin yung pen tool dito sa Photoshop to create a working path? Ngayon gagawin po natin ngayon ay tuturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng working path dito sa Adobe Photoshop without using pen tool. Kasi kahit ako minsan nahihirapan din ako mag-control ng pen tool dito sa Photoshop. Okay, gagawin po natin yan. Ang first thing na dapat natin gawin ay gagawa muna tayo ng selection. Okay, double click natin yung ating layer. Okay, ito sa ating layer, double click po natin yan. Layer 0, click OK. Sa selection, pwede natin gamitin yung quick selection tool, magic wand, o di kaya mano-mano nating iselect lasso tool, polygonal lasso tool o magnetic lasso tool. Pero since yung aking subject ay high contrast dun sa kanyang background, so pwede natin gamitin dito ay yung quick selection tool. Okay, click, drag. Okay, click, drag po tayo dito. Ayan, so naselect na natin kaagad. Ngayon kung mayroon na tayong selection, ang next step naman dyan ay right click tayo dito sa selection, then make work path. Click make work path. Okay, dito sa tolerance, for example, pag mataas kasi yung tolerance, yung principle kasi ng tolerance, pag mataas, mas smooth yung kanyang edge, For example, 8. Okay, click natin yan. Ayan. So, titingnan nyo, smooth yung kanyang edge, pero hindi siya talaga, yan, may mga area na hindi niya nasa-select, So, sumusobra siya, kumakain siya, kasi sinusundan niya yung tolerance niya na 8, Ando natin, Control Z. Right click po natin, make work path, gawin po natin 2. Click OK. Ayan, ang 2, medyo dikit siya, Ito yung siguro, perfect na sa atin, yung 2, pwede na yun, Okay, pero kung gusto nating i-adjust pa, for example, sa area na to, mapapansin nyo meron pang konti. Close up lang natin, So, merong work path na tayo, may working path, work path na tayo na pwedeng gamitin. May mga points, okay? Pag may points, syempre, yung concept ng path, meron niya siyang handle, tinatawag natin. Okay, move tool, using the move tool, then, ang gagawin po natin, press natin yung control, then click natin yung point. Ayan. Okay, pag na-click natin yung point, lalabas yung kanyang handle. Then, control po natin, Okay. Press pa rin natin yung control habang binabatak natin siya. Okay. Ayan. Dikit natin. Ayan. Okay. So, ganun lang, Control lang yung gagamitin natin bago natin i-adjust yung ating work path. Okay. Control minus, zoom out. Okay, next ang gagawin po natin pag meron na tayong path, ang next na gagawin natin, kung perfect na yan sa atin, kung perfect na yan, for example, ang gagawin po natin, punta tayo dito sa layer, then make vector mask, current path. Okay, click, ayan. So, nabura yung background, kasi yung selection natin, So, pwede natin gamitin yung process na ito kapag gusto natin magbura ng background, Pwede yun, Kung gagawa tayo ng selection, pwede yun, okay? So, ayan na siya, Naka-mask na yung ating subject. Ito po yung banana, wala na siyang background, Okay? Yung image pala natin, ang image na ginagamit natin ay galing po ito sa Google Image. Nag-search lang tayo ng sample, So, hiramin muna natin kay Google yung image na ito para sample ito sa ating tutorial. Okay? So, pag wala na yan, wala siyang background, i-click po natin ito, i-unclick na yan. I-deselect natin yan. Then, create tayo ng background. Simple lang yan, solid color. Okay, for example, red. Click OK. Ayan na siya. Drag lang natin sa baba. Okay. Ayan. Okay, pag nag-resize nito, tandaan natin, pag nag-resize nitong ating subject na to, for example, tong banana, pag nag-resize nito, Control T, make sure lang natin na ang nakaselect ay yung ating subject, hindi yung mask. Okay? Then, batakin natin sa kanto, hold the shift key, para proportion yung kanyang paglaki. O, pagliit. Okay? Ayan. Okay. Pag nalagay na natin ito, pagka ganyan na siya, pwede tayo mag-apply dyan ng effects. For example, drop shadow. Ayan. Drop shadow. Okay. So, maganda dito sa drop shadow. Minsan, may tip tayo dito, pwedeng gawin natin drop shadow yung pinakamalapit dun sa background. For example, click natin yung color ng drop shadow, red. Okay. Then, batakin lang natin sa medyo dark. Ayan. Para hindi naman siya ganun ka-solid yung kanyang drop shadow. Ayan. So, depende na sa atin kung paano natin lagyan ng effect o iba pang
iba pa na appearance itong ating subject. Pero yung tutorial na ito, itinuro po natin kung paano gumawa ng working path, hindi tayo working path without using the pen tool dito sa Adobe Photoshop. Okay, so thank you for watching. Sana po nakatulong po sa inyo yung tutorial na ito. And please like, subscribe, and share na rin dun sa ating channel, Appstrain. Marami pong salamat.